balik tayo dun sa cervical cancer. Dulot po ito ng isang virus, yung human papilloma virus. At ang problema kapag nandyan na sa katawan ng kababaihan, talagang nag-i-stay na. Kaya dapat meron tayong bakuna at magpa-pap smear po tayo once a year. Ano ba yung sintomas na maaari niyong mapansin? Abnormal na pagdurugo. So may bleeding talaga. Pag nangyari yan, magpa-check up na tayo agad. Yung iba may discharge din, may kirot. Magpatingin tayo agad. Merong mga cervical screening pag ginawa nga yung ating pap smear. So dapat magsimula tayong magpa-pap smear kung tayo po ay may partner na at age 21, dapat i-start na natin. Kasi ngayon, nakikita din nila maraming mga warts sa mga kababaihan. So, dapat kasama yan sa ating pag-iingat. At magpabakuna tayo kung may pagkakataon, hindi na gaanong mahal. May kamahalan pero affordable na ngayon. Tsaka sana isang permanent partner lang tayo, wag iba-iba kasi nagdudulot din ito ng siyempre hindi mo alam kung kanino mo makukuha yung virus na ito. You want allergy tips? Oo. Kunin mo yung allergy kit. Ngayon po, Pakita natin yung allergy. Yan. ako po lagi kong problema ang allergy. Ito yung aming teddy bear. Favorite kasi namin yan, kaya nandito pa din. Pero marami po sa atin may allergy. Hindi natin alam, allergic pala tayo sa isang klase ng tela. Yung ano natin, yung nasa bintana. Hindi, kurtina. May mga nakaka-allergy, may mga damit na nakaka-allergy na pag talagang nasinghot natin, kumot, babahing tayo ng babahing. Yung mga anak ko din, mabilis mag-allergy. So, mga ngati, inuubo, hatching ng hatching, nagluluha yung mata, minsan hirap ka pa nga huminga. Ang mga dahilan, alikabok, number 1. Mga ilang halaman, yung alaga natin na aso, pusa, usok, lalo na kung dekahoy o diuling, mga pabango o yung pagluluto yung pagsinghot natin habang niluluto yung pagkain, nakaka-allergy po ito lahat. So, anong mga pwede natin gawin para makaiwas dyan? Syempre, number 1, linisin mabuti ang buong bahay, pagpagin lahat ng may tela, lahat ng kurtina, labahan ang mga bedsheet at punda para mamatay yung mga mikrobyo. Kung meron tayong mga carpets or rugs, pwedeng itabi muna natin kasi mabilis kapit. Dito pa naman sa Pilipinas, napakamaalikabok. Tapos yung mga kalat sa bahay, pag baka punong-puno na yung bahay nyo ng mga nakatabi sa mga gilid-gilid, baka kailangan ibenta na natin para konti na lang yung matitirang kagamitan. Mas mabilis linisin kasi pag maraming tambak, napakahirap linisin. Kung okay naman po yung mga aso, pusa, kung wala kayong allergy, Tapos, umiwas dun sa yung mga damuhan kasi maraming pollen dyan. Tsaka, syempre, pagkapasa na ng palay, nakaka-allergy din yan. Yung mga naninigarilyo, yung nadadaanan natin, kaibigan, layo-layo muna kayo. Syempre, kailangan natin maligo, araw-araw, iwas sa mga mababangong mga sabon, lotion, ingat na. Tapos, pag alam nyo talagang malikabok, mag-face mask na tayo. Yes. Tapos, kailangan natin din yung mga air filter, aircon, electric fan, kailangan natin lahat yan. Yes. Pwede ka na mag-change, Doc Lisa. Ako na muna. Change ka na. For the exercise tips, ako na muna. Okay. May prepare lang si Doc Lisa at magbibigay tayo ng maraming tips po ako hinanda. Unahin natin tong tips ko. Yan. Marami tayong tips hinanda. Mahina network ni Nino, hindi daw niya mapanood. Allergy tips, kompleto. Okay. Pasensya na, nasira kasi yung Facebook Live natin. Minsan ganun Pag nasira po, tingnan nyo lang yung page natin. Lalabas yung susunod na live feed. Tapos paki-share po tong post. Pag shinare nyo tong post, marami makakanood. Pasensya na, paki-share na lang to ulit.
So, ito yung mga bottled water. Okay? Safe ba ang pag-inom ng bottled water? Safe uminom ng bottled water. Kaya lang, maganda nga talaga, hindi kayo magtatay. Ang problema lang sa bottled water, itong plastic. Pang isang gamitan lang po to. Once lang. Pag nagamit, kailangan tinatapon na. Ang kamalian natin, marami, inuulit-ulit natin yung bottled water. Tinatanggal natin, tapos uulitin natin gagamitin. Ang problema, pag inulit-ulit mo yung bottled water, magkaka-UP-UP na siya. At dahil dito, yung plastic nito, pwedeng pumunta sa tubig. Yung masamang chemical ng plastic, pwedeng pumunta sa tubig at pag nainom natin yung bottled water, may masamang epekto sa endocrine system natin to. Anong masamang epekto? May mga babae maaga nagre-regla, may lalaki nagkakaroon ng breast, at marami pang mga bad effects sa katawan, pero pang matagalan ng bad effects. Ang isa pang mag-iingat tayo sa bottled water pag naaarawan. Pag naarawan tong bottled water, syempre mainit yan mainit. Matutunaw din yung mga plastic. Masama po yun sa kalusugan. Ang plastic po, hindi maganda. Katulad yung mga pagbibili kayo, let's say, mainit na sabaw sa karenderya. Naka-plastic yun, di ba? Ang init-init. Ang problema dun nga sa plastic, pwedeng manuot yung plastic dun sa sabaw at masama sa katawan. Ano ang mas safe? Ito ang mas safe. May kamahalan lang, pero merong mga bottled, yung mga ganitong bottled, plastic bottle, mas safe to kasi matigas yung plastic niya. Pero merong isang klase, katulad nito, ang tawag dito sa ito, Lock and Lock brand to. Ang tawag dito sa plastic na to ay BPA free. Ulitin ko, BPA free. Ibig sabihin, bisphenol A free. Ito yung masamang chemical bisphenol. So pag sinabing bisphenol A free, free siya. Kahit uminom tayo ng maraming tubig nito, safe tayo kasi yung plastic hindi siya manonood sa tubig. Pag uminom ka ng maraming mga plastic na ganyan-ganyan, makikita sa ihi mo itong mga bisphenols na hindi maganda. So tandaan niyo na ha. So para safe, wag pa iinitan, wag ulit-ulitin yung plastic bottle, bumili na lang ng ganitong mas matigas or yung glass bottle mas maganda. Okay? Meron kayong questions? Yan. Ang galing daw ni Doc, sabi ni Ana Hidalgo. Thank you very much. Dami ko dito hinanda sa inyo. Kita mo tong box ko. Yan Yan, hinanda ko tong box. Papakita ko Yan. Yan ang mga prepared ko. Itong mga script. Diba? Ang dami kong prepared. Si Doc Lisa magpapakita ng exercise tips. Nice natin to. I-pray ko. Huwag na masira tong internet. Ay, nako. Ito ang gusto ninyo na sa tingin ko hindi gaano okay. Mahilig ba kayo ganito? Wow, Lucky Me. Sarap, di ba? Lucky Me, masarap. Hindi ko siya ina-ads. Actually, hindi ko nga siya. Minsan kumakain ako nito. Baka once a week. Uy, parang may sexy sa tabi ko May sexing dumit. Oy, parang may sexing dumating sa tabi ko. Yan, sexy na siya. Naka-short siya. Anyway, pagkain po ng noodles. Healthy, not healthy. Taas kamay. Healthy is up. Not healthy is not healthy. Kung kakain kayo ng noodles, siguro once a week lang or twice a week. Ang problema kasi sa noodles, unang-una, maalat. Daming alat. And yung alat niya, yung, di ba, meron Sachet. yung sachet. Huwag nyo ilagay lahat. Half lang po. Half lang ilagay mo para yung alat hindi makasira sa kidneys dahil importante ang dialysis pH. Importante kidneys natin di ba? So importante yun. Gusto niyo bawasan niyo na lang ho Yung hot water hanggang yung dito half, lang oo, lagay mo. Para half din lang. Half lang ilalagay. yan. Tapos yung alat, half lang. Para kung magkakasakit sa kidney, half lang. Isa lang masisira. Hindi naman, mas less ang sira. Kasi maalat, mamantika. Pero kung talaga walang makain, siguro, laman tiyan, pwede naman. So yun ingat tayo. Tsaka tingin ko may MSG rin siya Hindi lang nakasulat pero may MSG. So, konti-konti lang ng mga noodles. Diba? Tapos, tsaka puro carbohydrates lang siya. Diba? Hindi ko sinasabi hindi kumain, pero oily Yung iba gagawin, ganito po. Maraming gawain ganitong kababayan natin.
lalagay lahat ng alat, tapos lalagay ng maraming tubig para daw malabnaw. Iinuman ng 3 basong tubig. O, isang Lucky Me, daming tubig. So, sa tingin nyo ba nakatulong itong tubig sa pagtanggal ng alat na kinain nyo dito? Ang sagot ay hindi. Nakain nyo pa rin lahat. Kasi ng kinain mo pa alat. rin yung alat eh. Hindi mo pwede lokohin yung katawan mo kasi kinain mo yung So, alat. dapat nga, hatiin mo. Tapos, kontian mo na lang yung tubig. Yes. Okay, nandiyan siya sa likod ka. Pero merong magandang ibang brands. Hahanap kayo. Wala, Singapore ba to? Singapore. Oo, maganda. Ang maganda sa ganito, nakabaliktad po, sorry pero nakasulat, kita nyo, no MSG. Yan ang pinakamaganda sa lahat. No MSG. Bakit nila nilalagay no MSG? Hindi kasi maganda yung Vetchin. Ang Vetchin, para sa may Vetchin allergy, tulad ni Doc Lisa, pag nakakain siya ng Vetchin, ma-admit na yan agad sa emergency room. Na-admit kami sa Makati Med Emergency Room dahil kumain siya ng Vetchin sa isang restaurant. Ko na lang sasabihin kung anong restaurant. Pero karamihan ng restaurant may Vetchin. Pag may Vetchin, may allergy kayo, sasakit ng ulo, maglalaway, kakabog ang dibdib, yung iba nagko-collapse. So, ingat sa Vetchin. O, sa ating mga chef at tagaluto, huwag pong lagay ng Vetchin na Mm-mm. pagkarami-rami. Baka, Kung talagang magaling naman kayo, kaya nyong pasarapin yan ng totoo, walang oo. daya. Alam ko yung iba gusto talaga mag-Vetchin kasi nagpapasarap daw. Pero ingat lang kailangan sabihin nyo sa kumakain, itong pagkain ko may Vetchin. Itong restaurant namin meron. Kung hindi, baka biglang may mag-collapse, may atakihin sa puso, Magdidemanda mamaya po magdemanda kayo. pa, mahirap Kasi na. hindi nyo inano hindi nyo sinabi. Sa experience niya, malaki na gastos namin dahil doon sa Vetchin allergy niya, mga 12,000 ata eh. Dahil na allergy siya. Dapat nga nag-complain kami doon sa restaurant eh. Ang walang Vetchin na restaurant, ito yung mga good news, McDonald's, the best. Alam ko kasi ako po yung barometer. McDonald's, buhay siya sa McDo. McDo spaghetti, okay ka? Yes. McDo fries, pwede ka, kahit pati. Yung ibang spaghetti, may Vetchin. Itong McDo, wala. Kasi American eh. Basta American, bawal ang Vetchin sa kanila. Wendy's din po, wala. Kasi American din. Sa Wendy's, ang sure lang natin yung mga sandwiches. Pero yung Saka ulam nila... spaghetti kasi na Oo. trial. Pero yung ko din. ulam nila, hindi ko sure. Isa pang safe yung Sbarros. Sbarros, di ba? Italian, ano siya. Safe din siya. So, yun yung mga safe natin. Tapos yung spam, yun po wala. Yan, kaya, safe is spam. kaya makikita nyo, minsan may baon akong kanin at spam pag lumalabas kami kasi hindi ko nga makain yun doon sa mga restaurant. So, babaon na lang ako. Okay, Kasi American food eh. Wala. Bawal daw pong MSG doon. Ingat kayo sa MSG. Sasabihin, bakit hindi pinagbabawal? Sa tingin ko, dapat nagsalita naman yung FDA natin eh, na pag may Vetchin, isusulat nyo sa label. Sa atin, hindi nilalagay sa label. Kasi nakatago sa words eh. Minsan hindi nakasulat MSG. Hindi MSG ang ginagamit nila. Ibang words. Ginagamit po. nila protein extract, kung ano-anong extract. Yes. Ang isang may Vetchin, sasabihin ko na tunay naman to eh, na test na niya eh. Century tuna has Vetchin. So, pag nakakain to ng Century tuna, nginig. So, kala natin tuna healthy, hindi pa rin eh. Dapat talaga isda lang na prito-prito. Mas healthy. Okay? Home cook. Mag-ready ka na sa exercise mo at papakita natin, Doc Lisa. Iikutin ko na sila. Sana hindi masira. Ito. Marami kasi nagtatanong dito yung mga kababayan natin, ha? So baka, Stretching. oo. Ano magagawa nila? Nasa abroad daw sila. And andito na sa bahay natin. Andito na yung model natin. Babalik na rin ko siya, ha? Titingnan natin. Sana hindi mawala. I'm pressing the reverse button. Yan, naka-reverse na tayo. O, Doc Lisa, andito ka na. Live ka na, Doc Lisa. Sa buong Pilipinas. Tingin ka konti dito. Yan. Dahan-dahan, di pa ako ready. Mabilis ka naman eh. Sa mga masakit ang likod or sa paggising, masarap itong stretch na to na gagawin ninyo. Minsan masakit yung likod, gagawin natin 1 knee to chest. Yan. Pang-stretch. Dahan-dahan lang. Nai-stretch natin Dahan-dahan po, wag bigla. yan, masarap sa likod ang nai-stretch. Tandaan, baka mabali, Doc Lisa.
Mawala na ka ng misis. Yan. Okay, Dahan-dahan tama, ang ano, tama na yan. wait lang. Count ka lang 5 seconds. Enough na. Okay na. Yan na. Kasi Okay. babalik. Okay. Yung kabila naman. Sige, So, kabila. dahan-dahan. Sige, konting lakas ng voice para marinig ka. Yan. Yan, Yan. kailangan dahan-dahan. Saan mo nararamdaman ang stretch, Doc Lisa? Sa likod. Sarap, di ba? Yan. Tapos, ididikit nyo sa inyong dibdib. Kung bagito pa kayo, hindi nyo kaya idikit sa dibdib, Oo. medyo... So, kung ilan lang yung maaabot, Oo, yan. pwede na yon. Tama na yan. 5 seconds lang. Tama na. Okay. Tapos, naka one leg kayo, di ba? Sa umaga, mas matigas yung likod nyo, kaya dahan-dahan. Tapos, kung hindi nyo maabot hanggang dibdib, okay lang. Kung saan lang aabot. Tapos ngayon gagawin natin, 2 knees to chest. Yan ang pinakamasarap. Yan. Sige, yan. 2. Yan ang pinakamasarap. Wow. Parang yung mga baby. Hindi yung ginagawa yan ng mga babies. Yan, ang sarap. Tama na, Lisa. Okay. So, how do Ibabalik nyo rin unti-unti. how do you feel? Masarap? Oo, may mararamdaman nyo yung stretch. Ramdaman niya yung stretch. Okay. Yes. Tapos pwede rin natin pakita sa kanila yung mga ibang stretch na maganda rin yung isang exercise, yung one leg up yung ganito, yung tinataas. Papakita ko So isa naka-bend o one leg up tayo. Yan. Sige, taas mo. 5 times. Sige, baba. So, ito ang exercise for the day natin na tinuro. Pinapakita mo naman yung varicose vein mo, Doc Lisa. Maganda yan sa varicose vein, pagtanggal ng varicose. Kasi Varicose kayo. pag may varicose kayo, kailangan nakataas ito sa heart level para yung dugo bababa dito. Mawawala ang varicose veins. Yan. Maglagay kayo ng unan dito para nakataas siya. Mawawala yung varicose veins. Pero panandalian lang yon. Ang ayaw ng varicose veins, laging nakatayo. Sige, Lisa. 5 times. Baba ulit. Sige. Pinapakita mo mabagal, mahirapan sila. Di ba dapat mabagal? Mas maganda mabagal. Maganda sa Dapat atin. mabagal. Oo. Kasi pag mabilis, Hindi mo syempre mararamdaman. may daya. Okay. So yan, pwede yung gawin. Kabilaan, yung kabilang paa naman. Sige. Pwede mo to bend. A little faster. Yan. Yan. Sige, down. Okay. Sige, one more. Last chance. Yan. Tapos, yung pinakita natin sa kanila last time, yung pampaliit ng bilbil. Okay? Ay, crunch? Oo, baka hindi nakakapanood yan. So, gagawin nyo to mga 5 seconds, 6 seconds, bilang. Okay, tama na. Pampatigas ng tiyan. Nakikita natin, tumitigas ng tiyan. Yan. Okay. 5 seconds. Mahirap kasi yung mabilis nito. Yung iba kaya, pero mahirap po yung mabilis. Oh, Yung sige, kamukha dahan-dahan. na nakikita natin sa TV. Okay, 2 more. Kaya pa? Crunch. Saan mo naramdaman yung tigas, Doc Lisa? Sa may chan. Yan, sa may tiyan. Para lumiit ang bilbil. Ayaw natin yung full sit up . Yung full sit up kasi medyo Oo, hindi yung maganda. ganon. Oh, Oo, hindi medyo mahirap yun. hindi maganda sa likod. Hanggang ganyan lang, crunch lang. Hindi kaya ng karamihan. yun. Sige, hingal na siya. Hingal na si Doc Lisa. Okay. Tapos pwede rin natin pakita sa kanila yung Superman stretch mo ulit. Kaya ba ulit? Superman stretch. Yan. Para to pampatigas na likod, pampalakas na likod. Poporma ako dito sa likod mo. Yan. Okay. Superman stretch. Yan. Okay. Naka-Superman siya. Wow. Tingnan natin baller. Ano naman ang baller mo? Uy. Sige. Sige. Yan ang turo ng physical therapist natin. Pampatigas ng likod. Tigas. Okay. Tapos, para sa masakit ng likod, kung kaya po ninyo, tama na, Lisa? Papakita natin yung cat and camel ulit. Yan, cat and camel. Pang stretch ng likod. Uy, lumabas yung kuba. That's, I think that's the camel diba? That's the camel. Tapos, 3 seconds lang, cat naman. Yan. Pinapakita mo ang lordosis mo. Ako, lordosis. Kita may lordosis ni Doc Lisa. May lordosis siya, oh. Lordosis po yan. Pag nakalubog po yan, lordosis.
Ibig sabihin, nakalubog, lordotic. Okay na, Lisa? Bibigyan natin sila ng mga tips para sa mga lordotic, katulad ni Doc Lisa. Pag lordotic, lordotic, lubog ang likod, taas yung puwet. Ang secret sa lordosis, dapat papatigasin natin ng tiyan. Pag tumigas ang tiyan, mas didiretso yung lordosis. Tsaka may back exercise. Di ba, Doc Lisa? Yes. Okay. Baba ulit. Naman yan. Tapos, so yan. Pwede nyo gawin to mga 10 times. Masarap ang feeling yan. Masarap ang feeling. Pero pag sumakit na, syempre, konting hinay-hinay bago kayo magtrabaho, okay din yan. Tapos, pakita natin, Doc Lisa, ulit yung ginawa mong kahit mahirap yung plank kahit yung konting bridge na lang. Ito hindi po recommended sa mga bagito. Pangsanay lang to. Huwag nyo gagawin pag hindi nyo kaya, manginginig ka rin dito. Tama na, Doc Lisa, 10 seconds lang. Yung iba 1 minute masyadong malakas. So that's the planking So kung kaya nyo, kung malakas kayo, pero kung medyo may edad, ingat-ingat, dapat sa expert lang yon. Last na lang, Doc Lisa, yung bridge. Pakita natin ulit. Ang ganda ng Philippine. Dahan-dahan lang. So, itong bridge, pinakamaganda to for the back. Yan, ang ulitin natin. Yan, ang ganda for the back. Ganda ng t-shirt mo, saan mo binili to? Sa kolesyon. Collection. Magkano sa collection? Medyo mahal lang konti. Pero meron din silang mura. Okay. Yan. Sige. Yan, ang bridge. Okay. Ang galing ng bridge, no? So, sa bridge, nakita nyo, tumitigas ang likod. Hindi ko mapapakita yung likod. Sige, taas. Tumitigas siya, pampatigas. Yun ang maraming exercise na ginagawa natin. Okay. Very good. Very nice. Tapos, yung tinuro ko nga sa varicose veins, na tulad, Lisa, abot nga yung unan. Pakita natin yung varicose veins. Sa varicose veins, nakapatong. Okay? Kita nyo? Ganito po secret ng varicose veins, ha? Kailangan mas mataas yung paa kaysa sa puso. Para yung dugo dito, bababa, mawawala yung varicose veins, mapupunta sa puso ang dugo. Doc Lisa, tuturuan natin sila nung tamang pagtulog para sa may back pain. Diba? Para sa may back pain. Alam niyo ba to? Ganito gagawin, ha? Sa may back pain, ilalagay yung unan, konti pataas. Yan, sa ilalim ng paa. Yan ang pinakamagandang position for back pain. I-try nyo to mamayang gabi. Try nyo mamayang gabi yan. Yan. Pwede po kayo maglagay ng towel bilang unan. Sa ulo may unan din konti. Mababaw lang, pwede yung towel. Sa unan, mga ganito lang ka taas ang unan dapat. Yan. Dapat yan. Papakita ko, ganyan lang. Not so high. Pag masyado kasi po mataas ang unan natin, sasakit ang leeg mo Sasakit ang leeg pag masyado mataas ang unan. Tama-tama lang yan, no? Para hindi sumakit yung leeg. Tapos yung sa paa may nakataas na unan. Ang maganda kasi sa naka-angle ang tuhod sa unan, nawawala ang pressure sa likod. Kasi yung pressure sa likod, pag tinanggal ko to, masakit sa likod yan Yan. Masakit sa likod, subukan mo. Ayan, no? Masakit yan sa likod. Ano siya, stretch na stretch? Oo, sasakit likod yun ng ganyan. Sobrang stretch. Para hindi sumakit ang likod, lagyan Relax nito. siya. Yan. So yung kanina sa paa, ito, iba naman po ito. Sa varicose, yung paa ang tinaas. Ito, dito sa may Sa likod, tuhod, knees, sa may Sa gawing knees. sa may Okay. alak-alakan. So, yan. Meron tayong pangtulog. Pero iba naman daw, Doc Lisa, ang comment nila, gusto nila nakatabingi ang tulog. Pwede din daw yung nakatagilid. Pag nakatagilid, Pero kailangan mas mataas ang yan. unan mo. Ito, itaas mo unan mo. Hindi, lalagyan mo dito ganta. Yan. Ganyan. Pag nakatagilid, dapat mas mataas pa yung unan at ganito. Yan ang sleep tips para sa lahat ng kababayan natin sa OFW. Para hindi sumakit ang likod nyo, nakalibreng consult kayo dito sa amin. Ang kapalit lang ay pakishare. Pakishare itong post natin para marami makapanood. Pasensya na, nasira yung
Facebook Live natin. Nandito tayo sa kwarto namin. Pag i-share nyo tong post, maraming makakanood. Yun na lang ang tulong nyo para maraming makakanood na kababayan natin. Pakita mo yung baller mo, maganda. Ito po. Parating na ba yung baller natin? Baka malapit na. Kanting ikot ng kabilang side ng baller. Yan, para sa mga followers. Yung Doc Lisa, pakita mo sa Doc. Yan ang kabilang side. Ang ganda yung kulay eh, light colored. Okay? Tapos, pag uupo, dahan-dahan lang. Sa mga upo, pag bagong galing kayo sa tulog, upo Yan. muna. Yan ang tamang pag-upo, Huwag tulak. tatayo. Hilo Agad. ka ba? Bilang po kayo, 10 counts. Sige. Tapos, pag medyo stable na kayo, saka kayo tatayo. Yan, lalo na sa mga may edad. Huwag po kayo agad lalakad. Hantay kayo, i-flat nyo muna mabuti yung mga paa ninyo. Nad natin yung paa. At pag talagang walang hilo, hindi nanginginig ang tuhod, gusto nyong pumunta sa banyo, saka kayo lalakad. Ganun. Ang galing mo wag mag-demo po agad yung tayo, puntang banyo, dun po nahihimatay sa loob ng banyo. Okay, I will reverse this. I will reverse the camera. Reverse. Ang laking paghihirap para makabigay ng tips. Hindi na paghihirap. Siyempre, natutuwa tayo. Marami tayong natutulungan. Adjusting this. Tanggalin natin itong mga ginawa kong tips. Yan. Nagbibihis si Doc Lisa. At marami pa tayong mga tips na hinanda para sa inyo. Ito naman ang ituturo ko sa inyo. Marami pa ako dito sa box eh. Okay. Ano ang magandang mouthwash? Okay? Ano bang mouthwash? Ito ang ginagamit ko. Dati ginagamit kong mouthwash, iba eh. May kamahalan, pero ayon sa aking mga dentist, ito daw yung maganda. Aura Hex or ibang brand. Pero ang kailangan hahanapin nyo yung AF, alcohol-free. Kailangan ng mouthwash po ninyo, walang alcohol. Kasi pag may alcohol yung mouthwash ninyo, masakit sa bibig at pwedeng mag-cause ng mouth cancer. Pwedeng magkaroon ng oral cancer. So, ang uso ngayon, alcohol-free. Tapos, pag gagamit ng mouthwash, alam ko nakasulat dito, kailangan puro, di ba? Puro ang ginagamit mo. Pero, para sa akin, as ayon din sa dentist, maganda haluan ng konting tubig. Kung may konting tubig kasi to, hindi ganun katapang at mas hindi masusugat yung bibig mo. So, itong ginagamit ko, maganda nagma-mouthwash at magto-toothbrush araw-araw. Okay? Another tip sa body odor. Anong ginagamit nyo? Marami kayong ginagamit. Ano ba? Yung iba Rexona. Pero ako, mas gusto ko mas natural. Tawas lang ginagamit ko. O kahit yung tunay na tawas. Pwede rin naman yung tawas eh. Kasi merong mga ibang mga body odor, mga nilalagay sa kilikili na ayon sa pag-aaral, baka mag-cause ng sakit eh. Possible eh. Tsaka isa pang tip sa paggamit ng, let's say, gumagamit kayo ng branded, kung anumang brand ng para sa underarm nyo. Ang tip ng aking dermatologist, si Dr. Akatigo, sabi niya, huwag mong damihan yung pahid. Konti lang, isang pahid lang, okay na. Isang pahid lang, okay na. Bakit isang pahid lang? Para hindi daw, kung meron mang side effect na masama, hindi mo masyado ma-absorb ng katawan mo. Kaya isang pahid lang, pwede na. Mas matipid pa eh. Diba? Kasi yung sobra daming perfume, kahit yung mga pang body odor, perspirant, baka may masamang effect din sa katawan natin. Pero, pagligo mo, Doc Lisa, ikaw mo. yun na nga, pagligo mo, sasabunin mo mabuti. Hindi mo Kasi na, Doc Lisa. doon tumitira yung Ayan. mga bacteria sa kilikili. So, sabunin maigi, banlawan. Yung iba nga pwede nga daw lagyan ng konting alcohol para yung mga mikrobyo hindi dumami dun sa inyong kilikili. Yan. So, hello po, Lorna, Josie Sermeno, Palit tayo, Doc Amelia Lisa. Imal, Palit. Rosario Rami sa pag-share, Joey Umali, Dayani Chua, Sherwin Sumugat,
Wilman Nugas Sumugat, Annalisa Alinan, Mariví Cueto Miran, Maria Teresa Sunchuangco, Mike Gauma, Mayet Kalinagan. Lapit ka. Gamit daw niya Milko powder. Pwede din ang Milko. Hello from Andres. Hong Kong. Yes. Lindel Andres. Maserita Tibayan, Daisy Aim. Papakita ko na yung mga magagandang tips ko, Doc Lisa. Ang dami natin hinanda. Thank you kay Juanito Rivera for sharing. Yes. Jaila Shimoda, Joyce Magla, Watching from Canada daw sila. Maglangke, Watching from Canada si na lang. Eknil OJ, Okay. Robert Inoncilio, Shell Besa, Irene Season. Yes, Doc Lisa. Magbibigay naman Yes. ako ng mga tips. I-reverse ko po Ito, hahawakan ko siya. I-reverse ko. Makikita niyo sa kabila. Meron ako na-prepare na mga tips. Reverse. Yan, reverse. Success. So, meron kami sinulat na libro. Katulad ng sinabi ko sa'yo, alagaan natin yung mga kidneys. Importante ang mga kidneys. Yan. Okay? Ngayon, ito po, check up para sa lahat ng kababayan natin. Para makatipid. Okay? Mas mahaba kasi ang buhay natin pag nagpapa-check up. Ito po ang gagawin nyo. Tuturo ko na nga sa inyo para hindi na kayo magbabayad So, kung kailangan nyo ng basic check up, edad 30, edad 40, papa-CBC tayo. Pwede ba natin point out? Yan, complete blood count. Tapos, ang makalalaman dito kung anemic kayo o hindi sa CBC. At second, pwede itong FBS, fasting blood sugar. Malalaman kung may diabetes o wala. Ito rin, i-request nyo. Minsan sa laboratory, pwede na yan Creatinine, napakahalaga to sa mga kidney patients. Ito, creatinine. So, pag mataas ang creatinine, not a good sign, masama po to. May kidney problem. Pag sobrang taas ang creatinine, dialysis. Ang total cholesterol, chinecheck natin. Baka magbara, magkaroon ng heart attack kayo kung mataas ang cholesterol. Kaya mataas ka ba sa taba, kumain? Ingat. SGPT, napakahalaga nito kasi kung mataas yan, meron kang liver, sakit sa atay. Manginginom, tumataas ang SGPT, may hepatitis B, tumataas ang SGPT, may fatty liver, mataas din. At huli, uric acid, pag mataas yan, ay merong gout. Isulat nyo na po sa mga papel, screenshot nyo. Sa murang laboratory, mga 500 pesos to. So, bago kayo magpa-check sa doktor, maganda ito ng basic test na binibigay ko na ng libre para sa ating kababayan. Ano pang kailangan? Pwede tayo magpa-x-ray din pag inuubo. ECG, malaking bagay din para makita kung may diferensya sa puso. At urinalysis, ito na ang basic check-up na magagawa ninyo. Hindi na kailangan magbayad ng mamahalin. Pagdating nyo sa doktor, meron na kayong test. Ginawa ko pa tong board para sa inyo. Ito naman, ang napakamahalaga, Doc Lisa. This table will save them. Ang pinakamahalaga sa lahat, blood pressure. Okay? Pag tumaas ang blood pressure natin, hindi na control, lumampas, nakita nyo to, nakakatakot to, 160, 100. Meron lang tumawag sa akin, pag lumampas ito, puputok ang ugat sa ulo, may stroke, makocomatose at madadala sa ospital. Mayroong namamatay dahil sa high blood. Paano malalaman? Simple lang. Pakita mo nga yung blood pressure apparatus natin dyan, Doc Lisa. Simple lang. So, ito ang dangerous. 160, 100, dalhin sa ospital. Kung sino man siya. Very, very high. Gamutan agad. Ang magandang gamutan, amlodipine. 5 milligrams. Pero syempre, kailangan may utos ng doktor. Ito, pinapakita ni Doc Lisa, ang blood pressure apparatus. Yan. Alam mo, mas mataas ang views natin pag nakikita ang beauty mo, Doc Lisa. Yan, pampalamig ng ulo. Mas gusto ko kunan yung mukha ni Doc Lisa kaysa sa BP app Ito yung pangkuha. Ayan, may numbers tayo. Kitang-kita na. Don't worry. Umabot pa ng 300. Naku, may 300 pala. Ayan.
Okay? So, kita nyo, kompleto tayo sa props, kompleto tayo sa tips, kompleto tayo sa watchers. Ang kulang na lang natin, ano ba kulang natin? Wala nang kulang. Kompleto ng buhay natin. Kulang lang natin, magandang internet. Yan. So, ito ang pinaka-normal na blood pressure. 120/80. Paki-post po. Tama. Paki-post ang blood pressure nyo. Sabihin ko kung mataas. Please post what's your BP. Pag naka-relax, ito ang normal. Pag umabot na kayo ng 120 to 139, 180 to 89, ibig sabihin yan, warning. Be careful. Medyo tagilid. Hindi naman ganun katagilid. Medyo lang. Be careful. Ha? Tumataas na. May senyales na tumataba. Pag lumampas na ng 140 up to 159, lumampas na ng 90 to 99, high blood. Tawag sa inyo, high blood pressure, alta presyon, high, consult your doctor na. Pag lumampas sa 160, 100, nako, kandidato na to. Hindi kandidato sa eleksyon, kandidato na for stroke at dadali na sa emergency room. Sobra taas. Sobra taas. Okay? Ganda ba nito mga tips natin? One more board. Tingnan natin. Na-prepare ko para sa inyo. Okay. Ito, one more. Napakahalaga. May ballpen, may pwede isulat, pwede ipanoorin. Paki-share po itong post natin para makasave tayo. Maraming Pilipinong may high blood. 25% of Pinoys may high blood. 25 million Filipinos may high blood. Sa diabetes, maraming may diabetes. Parang 6% o parang 8% nata ngayon. Ayan na, ito ang blood sugar level natin. Ready na si Doc Lisa for the next. So, sa blood pressure natin, sa blood sugar natin, ang normal is less than 100 milligrams per DL. Yan, walang diabetes. Wala. Pero marami sa inyo, i-post nyo ang blood sugar nyo. 100 to 125 ba ang fasting blood sugar? Nako, sorry po, sasabihin ko na sa inyo ngayon sa Facebook Live, meron na kayong mild diabetes. May diabetes na. Diba? So, medyo bad news pero maaareglo pa natin to. Okay? Lahat na nagtatanong, maaareglo pa natin yan sa dieta at tamang pagkain. Pag ganito na katigas ang diabetes, ganito na katigas ang ulo, 126 to 200, napakataas na to. High na yan. Kailangan nyo na uminom ng gamutan sa diabetes pag ganitong level, tulad ng metformin, glycoside, at ibang mga murang generics. At kung lumampas ng 200 ang fasting blood sugar, sobra taas yan. Hindi na ako papayag niyan at pwedeng masira ang ugat sa paa, pwedeng maputol ang paa, pwedeng mabulag ang mata, at maraming komplikasyon. 2 levels lang, 2 units ang fasting blood sugar, meron ding itong millimoles per liter. Pareho rin po yan. Yung isa lang parang pounds, ito parang kilos. So iba lang ang number, 5.6 normal, 5.6 to 6.9 is high, 7 to 11 very high, and more than 11 super high. Ha? Tinuro ko na sa inyo ang gamutan. Sa umpisa, metformin, glycoside, papacheck tayo sa doktor, at iwas sa matataba, iwas sa matatamis, at bawasan na ang pagkain. Okay? Huwag mo na yan. Oo. Yung iba, kailan daw sila Hawakan mo na lang. Kailan ba, Doc, magandang magpa-blood pressure? Sige. Ang sinasabi ko nga sa kanila, once a week or twice a week, Susulat kung natin kailan dito. kayo nakapahinga. Tapos ilalagay nyo petsa, yung presyo na nakuha, o kaya naman yung sugar na nakuha, at gagawa tayo ng parang diary na ganito. Para pag tinanong kayo ng doktor, meron kayong listahan, hindi po malalaman sa isang kuhanan lang kung high blood kayo or hindi. Kailangan 3 or more. Ayan. Cute. Marami nagsasabi cute ka. Nagka-cutean tayo. Yan, maganda yan. So pakita mo magawa to, tayo Lebro. ng diary. Ito ginawa natin, Lebro. Alamin ang tamang pag-aalaga ng puso. Okay, yan ang mga tips natin sa alta presyon. Tapos ito nga, pinakamaganda yung diary natin sa likod. Pwede nyo po ito isulat para maraming makakita at maraming makanood. Okay?
Okay, I will reverse it muna. Reverse. Next tips for you, Taklisa. Oo. Alam mo, itong ating mga girls, marami ding mga nararamdamang mga sakit. So, ano ba yung pwedeng solusyon? Unang-una nga, nabanggit natin last week, kailangan mag-self-breast examination tayo. Turo mo ulit yung self-breast exam. Oo, kasi marami hindi alam may bukol na pala sa suso. Malalaman na lang, sinlaki na ng tennis ball. So, sana habang sinlaki pa lang ng, ito, ganito ng kalaki. Sana habang sinlaki pa lang ng holen, mahuli na natin. So, self-breast examination, pagtungtong ng edad 20 pataas, kung kaliwang suso, sa Latin gamit ang kanang kamay. So, simula sa gitna, dun sa may nipple, pabilog, hanggang sa kilikili. Yan, hanggang sa kilikili, lalo na yung may malalim dyan na butas, kailangan kasama, at dito din sa leeg, kailangan kasama yan sa pag-check. Gawin po natin once a month, kung gusto nyo, kada 15 ng bawat buwan, o yung gitna ng inyong menstruation. Ang kinakapa, mga bukol at mga kulani. Marami sa kababaihan natin na ulcer, lagi nangangasim ang sikmura. Ang payo nga natin sa kanila, inom lagi ng tubig, every hour, sip of water, magmerienda ng isang saging o isang tinapay. Wala pong dahilan para magutom tayo. Kasi yung saging mabilis baunin, yung mga isang pirasong tinapay, kahit wala ng palaman, sumubo po tayo. Iwas sa mga maasim, yung mga pineapple, suka, kalamansi. Yung iba kasi iniinom yan Iwas na tayo kapag laging nangangasim ang sikmura. Marami din sa kababaihan yung may nervyos o hyperventilation syndrome. Parang manginginig, mamumutla yung labi, parang namamanid yung labi, naninigas yung mga kamay, tapos pawis na pawis. Pag po ganon, upo lang kayo sa isang upuan, hinga ng mabagal, tapos after 5 minutes, mawawala din po yan. Kung may mga nag-aaway, wag nyo na pong panoorin. Iwas tayo sa mga nakakakabang mga pangyayari. At marami sa kababaihan natin, laging may tinatawag na pananakit ng puson kapag may dalaw ng regla or menstrual cramps or premenstrual syndrome. Solusyon po, mag-shower tayo ng mainit kasi nakaka-relax po sa tiyan yung hot shower or warm water. Tapos, pwede din maglagay ng mainit-init na tubig sa isang bote at balutan ng bimpo o trapo at ilagay sa puson. Pwede pong uminom ng mga paracetamol or ibuprofen para makabawas sa sakit ng puson. So, kasi pag inihiga nyo lang, lalo kayong walang ginawa, parang mas lalong masakit kasi pansin na pansin ninyo. So, gawin ninyo, mag-exercise konti, maligo ng warm water, yung warm bottle nga na tinuro natin. Lahat yan nakakatulong. Tapos, konting paracetamol or ibuprofen na low dose lang. Okay, marami pa tayong mga tips, Doc Lisa. Wow. Salamat sa lahat na nanonood. Salamat sa nag-share. Kita nyo, umiikot. Pag siya nagsasalita, ako kumukuha ng props. Pag ano naman, marami ako na handang mga prepared dito. Ito pala laging baon ko. Nakita nyo, ito Or po, lagi nasa tabi ng bed. yes, yun yung kama namin. And nakita nyo, nasa tabi ito ng bed. Ito, nasa tabi ng kama ko. Maghanda kayo ng ganito. Yan, ang ganda ng putol niya. Dito nyo puputulin sa tangkay. Diba dito? Huwag nyo puputulin dito sa baba kasi ma-expose yung saging at mabilis maluma, mabulok. Ito sa tabi ng bed ko. Pag gumising ako madaling araw na uy, mahapdi sikmura ko. Ay, ginugutom ako, ginugutom. Imbis na kumain ka ng noodles na mataba, kumain ka ng kalahating saging. Pag nai-stress, parang nau-ulcer, parang nag-GERD ako, pwede kumain ng konting saging, iinuman ng tubig. Itong saging, para siyang gamot Tumatapal siya doon sa tiyan natin. Meron siyang component na
leucocyanidin. Leucocyanidin, para siyang omeprazole, para siyang ranitidine, tinatapalan niya. So, natural, mura pa, walang bayad, walang side effect, healthy po para sa inyo. At syempre, saging pamparelax. Like ngayon, nagugutom na ako, malapit na mag 10 o'clock. Kakainin ko na itong saging. Pwede rin kayo kumain ng saging. Okay? Tapos meron tayong mga tips dito para sa inyo. I will reverse it kasi ito ang gusto ninyo. Baliktarin ko na. Reverse. Hinahawakan ko siya. Reverse. Yan. So, check natin yung heart rate. Okay? Kukunin nyo yung pulso nyo. Turuan mo nga, Lisa, paano ba kumuha ng pulso? Saan makukuha ang pulso? Ito yung hinlalaki nyo. So, gamit tayo ng dalawang daliri o isang daliri at kapain. Pulse yan, pulse rate. Dito ang pulse wala dito. Nandito ang pulse. So, Okay. dapat alam nyo nasaan ang pulsuhan ninyo. Pag hindi kaya dito ko kinakapa yung pulse. Ay, mas Leeg. mahirap kasi baka mas hindi sila sanay dyan Dito, may carotid. Mas madali kapain to. Tuturo ko po sa inyo nung cardiologist po kasi ako, pag merong emergency sa ospital, pag may nakita ako, Doc Lisa, nakahilata, comatose na pasyente, ang unang hinahawakan ko ay ang leeg. Isa lang po, wag dalawa. Bawal ang dalawa. Kasi Wag sabay. pag ang tao ay walang pulso sa leeg, ibig sabihin nun, patay na yung pasyente. Or huminto muna. Pag may nakakollapse, mahina lang dito. Pag nawala ng pulso, ibig sabihin patay na yung patient. Kasi minsan, walang pulso sa kamay, ibig sabihin buhay pa Pwede pa yon. Minsan walang pulso sa paa, buhay pa. Pero pag ang leeg wala ng pulso, ibig sabihin patay na yung patient. Kasi walang dugo from the heart, umaakyat sa utak, wala na umaabot dito, patay na siya. Yan ang pinakamahalaga sa agad. So, kakapain nyo yung pulse. Ito na kinakapa ko yung pulse ni Doc Lisa. 1,001, 2, 3. Hindi ka kumain ng Betchin ngayon. Okay ang pulso mo. Kasi pa na Betchin to, gaganyan-ganyan niya, manginginig to. Mamumutla na yan. So, depende sa pulse rate niya dito, papakita natin ang normal heart rate. Pwede nyo po kapain bilangin nyo. Pakita mo yung relos mo. Yan, binibilang. Dito na lang. Relos para yung Ah. time kung ilang seconds Ganon. Yan, ilang seconds. Okay? So, i-check nyo in 1 minute ilang beses tumitibok, ilang beses tumitibok. Ang normal ay, papakita ko na yung board ko na ginawa ko para lang sa inyo. Ang normal ay 60 to 100. Okay? Pero up to 50 beats per minute, minsan pwede pa normal. Medyo mabagal na ang 50. Pero 60 to 90, normal. Pag 90 and to 100, medyo mabilis to. Kabado. Anong problema? Ninenervyos, anemic, pwedeng may thyroid problem, nakita yung boyfriend, nakita yung kaaway, nakita yung babayaran sa utang, tumaas yung pulse rate, pwede rin, joke lang. Kinabahan. Pero pag ang heart rate nyo po na more than 100, ay hindi na po maganda yan. Ibig sabihin, ito po resting resting kayo na more than 100, hindi po maganda yan. Very fast. Consult doctor, baka may sakit na. Pero pag nag-exercise, bibilis sandali pero babalik sa normal. Pag sobra naman sobra baba, hindi rin maganda. Very slow. Sa may edad, minsan nalalagyan ng pacemaker. Kaya masyado mababa. Okay? So yan, nababantayan natin. I have one more board for you. Ito ang gusto nyo. Special request ng lahat ng OFW at ng buong Pilipinas. Sleep problems. Hindi daw sila makatulog, Doc Lisa. Pero alam ko, ikaw wala kang problema sa tulog. Ikaw yung taong walang problema. Gusto ba explain? O ikaw o ako? Pwede ako, balik tayo. Ikaw hawak nito. Sige. Sleep problems? Ay, hindi ko kita. Sige, hawakan mo lang dito. Yan. Pakita natin Oo. So, ang first tip natin, para sa masarap na pagtulog. Oo.
Ang unang rule, wag na ho tayong magtatrabaho pagkatapos ng alas 6 ng gabi o pagkatapos ng hapunan. Kasi pag inisip natin yung trabaho na iniwan natin at tatrabahuhin bukas, hindi na ho kayo makakatulog. So bukas nyo na ulit isipin yung mga problema ninyo. Kasama dyan ang problema. At kung masyadong maaga ang ginawa ninyong meeting, excited kayo, hindi na rin kayo makakatulog. So, gawin nyo medyo after lunch para hindi kayo excited or hindi kayo kinakabahan. Number 3, kailangan comfortable yung inyong tulugan. Gawin yung madilim, lagyan nyo ng kurtina para hindi maliwanag, para akala talaga ng katawan ninyo, madilim na, gabi na, kailangan ng matulog. Kailangan malamig, wag pong maingay. Kung maingay ang aso ng kapitbahay, isara natin ang bintana. At syempre, kailangan masarap yung tulugan, yung hindi sobrang lambot o hindi sobrang tigas ang inyong kutsyon. Kailangan po may kutsyon kasi pag diretso sa papag o sa simento, sasakit ang likod ninyo at magiging problema pa natin. Kailangan syempre medyo may laman ng tiyan kasi pag gutom kayo, hindi kayo makakatulog. So kaya nga may nakatabing saging lagi o kaya ay isang mainit-init na inumin, chamomile, Milo, yung mga ganun po. Meron po mga supplements katulad ng melatonin na safe naman inumin. At maganda po, medyo pinagod nyo yung sarili nyo sa pagtatrabaho. Kasi pag hindi po tayo pagod, hindi ba sabi nga nila, yung mga construction worker, sila yung pinakamasarapang tulog dahil sa pagod ng katawan. At ang pinakamahalagang tips sa lahat, lagyan ng magandang music. Huwag po yung magulong music, di kayo makatulog doon. Tapos kung pwedeng may nagmamasahe o tahimik muna, mag-meditate, makakatulong din yan. At isipin nyo po yung mga magagandang nangyari sa inyo sa buong maghapon. At kung may problema kayo, i-offer nyo na muna kay Jesus, kay God, na tulungan kayo para sa solusyon. So yun, kailangan comfortable, may mga kortina, parang ganito may mga kortina. Tapos, nyo. ang tips pala sa kama, marami nagtatanong dapat ba yung kama masyadong matigas o masyadong malambot? Ano ang best na kama para sa kanila? Wag yung masyado malambot kasi nakalundo yung spine nyo Dapat yung medyo may konting tigas. Konting tigas. Pero wag sintigas naman na diretso kayo sa kahoy o sa simento higa. Re-reverse ko na. I will reverse. Okay, reverse. Re-reverse natin. Okay. Puntahan na natin itong mga final tips natin. Doc Lisa. Sige, wala na. Ikaw na yung magpapain. Ito, magandang mga tips ko. Magugustuhan nila ito lahat. Tungkol sa stress. Ayan, magkasama kasi yung tulog tsaka yung stress. Lapit ka konti. Para kasya tayo. Magpapatay lang ako aircon. Siya naman muna. So, ito na po yung mga last 2 final tips. Nakita nyo, dami natin na prepare. Salamat sa lahat ng watch. Salamat sa lahat ng share. Batiin ko muna. Don Bautista, kamusta? Gilda Velasquez, we love you too. Simpronio Maranyan, amen po. Marami tayong mga questions pala dito. Edgar Alcala, pagod na ata si Doc Liz. Dami nang ginawa. Napagod sa exercise. Babatiin ko lang muna itong mga nagtatanong. Ang tanong ni Melinda Mantaring. May vertigo daw siya, nahihilo siya pag nagbabasa. Pag nahihilo po kayo pag nagbabasa, kunyari nagbabasa kayo, masakit dito, nahihilo, baka hindi po vertigo. Baka ang kailangan nyo lang ay salamin. Okay? Pag dito ang masakit, ang problema nyo salamin. Hindi headache yan sa ulo. Headache yan sa kakabasa. Nagbabasa kayo, sumakit ang mata ninyo sa noo, galing yan sa headache. So, magpapagawa ng salamin. Next, kay Daing Kuyong. Thyroid daw, thyroid. Meron daw siyang goiter. Ano daw ang pagkaing pwede kainin? Sa goiter, para sa akin, wala naman talagang bawal na kainin. Kung may goiter kayo malaki, ang first step, dapat malaman kung hyperthyroid
or normal yung thyroid mo. Papatest natin yung T3, T4, TSH. Pag nakitang normal yan, wala naman talagang bawal. Hindi naman, yung iba sabi broccoli or yung mga seafoods. Pero pag may thyroid na kasi, hindi na gano'ng makakatulong. Kung bata pa, healthy pa, normal tayo, walang thyroid problem, pwede kumain ng mga seafoods. May iodized salt, may iodine, may tulong. Pero kung may goiter na, baka hindi na gano'ng makatulong. Ang tanong, ito maganda sinabi ni Marites Lumio. Kino-congratulate ko si Marites Lumio. Isa siyang vendor. Na nagwo-work siya buong araw pero nanonood siya sa ating Facebook Live. So, thank you very much, Marites. Pinapanood daw niya yung replay sa gabi pero buong araw daw nagbebenta siya. Nagbe-vendor daw siya. Pero nakakatulong tayo. So, nagpapasalamat din ako sa lahat ng nanonood sa buong mundo. Ang daming countries, Doc Lisa, like sa Russia, Canada, sa US, at marami pang bansa. Okay? Tapos, meron tayong tips dito. Salamat sa lahat ng comment. Dami na natin comment. I think we have 2,500 comments. Gustong-gusto niya yung blood sugar chart. Pwede ko i-last run mamaya sa mga late tuners. So, lahat tayo ay may stress. Tama ba? Nai-stress. Pag nai-stress po kayo, ano yung mga sakit na pwede nyong makuha? Dapat iwas tayo sa stress. Kaya nood lang kayo ng Doc Willie and Liza program, Facebook Live. May title na nga ako dito sa program natin. Sabihin ko na ba yung title? Anyway, Doc Willie and Liza program muna ang tawag natin. Kung marami kayong stress, maraming problema, maraming iniisip, ito ang mararamdaman nyo. Number 1, sakit sa ulo. Yan, sa stress yan. Sakit sa leeg, stress yan. Kasi naninigas parang laging stress Ulcer. Pag in-ulcer kayo, malamang stress din yan. Nagiging acidic ang sikmura, stress yan. Tulad na sinabi ko, saging ang solution sa ulcer. High blood. Pag na-stress, naha-high blood, naha-hyper. Number 5, hirap huminga. Nagpapalpitasyon, kinakabahan lagi. Pwedeng dahil sa stress yan. At tumataas yung blood sugar. Nagkakaroon ng diabetes dahil din sa stress. Pag na-stress tayo, nagluloko din yung blood sugar ng katawan. So, ito yung mga sakit na dulot ng stress. Sakit sa ulo, leeg, ulcer, chest pain, high blood, alta presyon, hirap huminga, palpitasyon, kinakabahan, at diabetes. Anong gagawin natin para makaiwas sa stress, Doc Lisa? Number 1, dapat maghanap ng mabait na partner. At kaibigan, yung mahihingahan nyo ng inyong mga problema. Paano kung yung partner nila may chicks? Kung yun yung nagdudulot ng sakit ng inyong ulo at ng inyong problema, pagdasal nyo. Akala ko dapat banatan nyo mabait, ipagdasal nyo daw. Kasi wala tayong magagawa dyan. Lisa, little louder. Medyo malayo kayo. Okay, so isang tip, magkaroon ng mabait na kaibigan or kamag-anak. Dito nyo ilalabas. So malaking tulong yung watching, nagchat-chat tayo dito sa Facebook Live. May tulong yan nagchat-chat tayo. Merong mga kaibigan na good vibes May kaibigan pagtatawagan mo sa cellphone, nakakagaan. Parang si Doc Liza, nakakagaan. Si Doc Willie, medyo nakakagaan. So, pumili kayo ng taong nakakagaan sa kalooban nyo, nakaka-up sa inyo. Huwag nyo papanoorin o titignan yung mga taong nakaka-down sa inyo. Yung kausapin mo pa lang, kala mo magugunaw na yung mundo. May taong puro bad news, puro away, puro chismis. Iwas tayo sa ganong kaibigan. 2, alam mo maganda, pamparelax, window shopping. Pwede maglakad-lakad sa mall, tingin-tingin lang. Exercise nyo na rin kasi malamig doon. Malamig, tingin-tingin. Kung may pera, pwede bumili. Yung mga mura lang na kuting-tingin ngayon, uso na yung mga Daiso, yung mga Japan something. Yung Yan ang favorite mo, yung 88 pesos. Hindi, mahal pa yun. Meron din sila mga 40 lang, 20 lang. So, nagsha-shopping, okay din yan. Tapos, dapat nakakatawang palabas, mga cartoons, mga mga comedy, mga Mr. Bean, yan, nakakatawa. Ay, isang magandang tip pang parelax ito sa mga OFW, lalo na ngayon.
November, December, ito na yung kalungkutan time. Sa mga OFW, sa nalulungkot, sa nadidepress, sa masama talaga pakiramdam, malungkot na malungkot, isulat nyo sa isang diary. Pwede nyo, kahit hindi nyo na i-post, huwag nyo muna i-post. Isulat nyo lang muna sa isang diary, sa cellphone, ang nararamdaman ninyo. Pag nasulat nyo to, na ilabas nyo, parang nawala na yung bigat ng loob nyo. Kasi nailabas nyo na naisulat nyo na Kung may galit ka sa tao, may umapis sa'yo, may nang-api, kinawawa ka, ilabas mo, isulat mo, naisulat mo na ito, mawawala na yung dapat yung sakit ng ulo mo at yung mga ulcer mo. Number 5 is dapat matulog at mag-relax. Siyempre, ito yung pinakamagandang paraan na mag-heal. Sabi niyo, sakit ng katawan ko, paano mag-heal? Sakit, may ubo ako, may lagnat. Simple lang, matulog ng mahaba, humiga lang, rest lang, lalakas ang katawan. Number 1 energizer, hindi yung battery. Number 1 energizer, tulog. Hindi energy drinks. Energy drinks, masobrahan ka, patay. Patay ang abot. Ang gusto natin, tulog, relax, healthy foods, magdasal lang. Yan ang pampabuhay. And syempre, pampabuhay, magdadasal tayo lagi, magdadasal ng Bible, tumulong sa kapwa. Pag tumutulong sa kapwa, alam mo, may pag-aaral, Doc Lisa. Ano ang best way na maging, meron ba akong wallet? Wala akong wallet eh. Let's say, meron ako 100 pesos. Let's say ito, kaya 100 pesos. Ang pinaka-best way na maging masaya sa 100 pesos mo ay hindi bumili ng 100 pesos na candy para sa sarili mo. The best way na maging happy ka sa 100 pesos mo ay kung itutulong mo yung 100 pesos sa isang mahirap na mas may kailangan. Pag natulungan mo siya, yung mga pulubi, nabigyan mo ng pagkain sa 100 pesos mo, yung makukuha mong saya, more than 100 pesos. Parang nanalo ka ng loto, 1,000 pesos more. Parang itong video, dami namin hinanda, dami natin na-prepare, pero kita mo naman, ang dami nating watchers, kahit naputol yung internet natin sa PLDT kanina, ang dami natin nagko-comment, ang dami nagche-check. Nakat na naman, kakabanggit ko sa PLDT, kinakat, ay nako. Anyway, so ganon. So magdasal, tumulong sa kapwa, para maging mas masaya tayo. The only way to be happy is tumulong. And syempre, last number 8, kailangan ko konsulta din sa doktor. Kasi baka may ibang problem baka hindi lang pala yun ang problem di ba? Okay, Doc Lisa, meron kang final tips tapos ipapakita ko lang ulit yung mga boards. Sige, ako na lang magko-close. Siguro konting basa tapos bago ko i-close. Si Joma Santos, Tanvilma Manandik. Sige, kita mo na. From Australia, Joyce Louder. Maglangke, Conalu Abrahano, Marina Mark, Jocelyn Cabejo, Gina Gonzalez, si Cel Fulgencio, si V. Oseo, si Gemma Lobendino, hello sa inyo, Anisha Ishi, Leonida Elivera, Prince Duterte, Sheila Macmillan. Thank you kay Gina Gonzalez for sharing this video. Sa lahat na nag-share. Yes, si Aim Drowell, si Nox Lakbain from Paris, Lolita Aguinaldo from Japan, Ilot Rial, Marvic Popanes. Last time, inikot ko kayo dito sa bahay natin Napanood nyo mo yung last video? Ano oras na ba? Okay. Bibigyan ko na yung mga oops, sorry, natabing itong stand natin. Huwag ka masisira. Okay, Doc Lisa. So, papakita ko lang ulit yung pinakita natin kanina. Pwede nyo pumunta kayo sa inyong pinakamalapit na laboratorio at ipagawa ito. Short lang to para sa late tuners para ma-remind kayo na for check-up. Ang tao nagpapa-check-up ay humahaba ng 3 years sa buhay. So, dagdag 3 years. Kung ang buhay nyo up to 80 lang o 70 lang, magiging 73. Kung 90, magiging 93. Pakita ko to, pampahaba ng buhay. So, tandaan nyo to para makatipid. Summary of our show today, basic checkup. Ito ang re-request ninyo. CBC for anemic, FBS, fasting blood sugar,
Creatinine, napakahalaga na hindi tumaas yan para hindi magka-kidney problem at dialysis. Iwas sa maalat. Total cholesterol para sa matataas ang mahilig sa matataba na kumain. SGPT, yan ang pinaka-test para malaman kung may liver problem. At uric acid, malalaman kung may arthritis or sa gout. Doc Lisa, nahin natin konti ito. Basic check-up, chest x-ray, ECG, urinalysis. Sa murang laboratory test, meron 500 lang, di ba? Doc Lisa? Pero ngayon medyo nagmahal na ang X-ray, mga 300, ECG 150, at tama, urinalysis 50. Pag nakita ko ECG nyo, ako na magbabasa para libre na, di ba? Libre na yung basa. Marami makikita. TB, inuubo, pulmonya, marami makikita. ECG, sakit sa puso, urinalysis, UTI, infection sa ihi, sakit sa kidneys, kita sa may diabetes, kita rin sa kidneys. Yan, may bato sa bato, kita rin sa urinalysis. Ito ang napakahalaga. Tandaan nyo, short lang to, papakita ko. Normal blood pressure, 120/80, ang pinakamaganda. Itong levels, ingat tayo, medyo mataas na yan. Paglampas 140/90, nako, congratulations, high blood na tayo. Kailangan na talaga magpapayat. At paglampas 160/100, sobra ng taas yan. Kailangan na uminom ng gamot tulad ng amlodipine, 5 mg every day. Makumonsulta sa inyong doktor. Blood sugar level, ito ang isang sign, millimoles per liter. Ang normal is 5.6 and below. Pag ganito na, 7 to 11, ang taas na niyan. Maraming kababayan natin, lampas 11, ayaw magpagamot, ang tigas ng ulo, wala daw nararamdaman. Ako, promise ko sa inyo, in 5 years, masisira ang kidney, masisira ang mata, kahit walang naramdaman. Ang laking gagastusin nyo. Uminom na ng gamot para bumabayan, iinom ng metformin, 500 mg, 2 times, 3 times a day. Yung glycoside, once or twice a day, kokonsult tayo sa doktor. Ha? Napakahalaga tong blood sugar, huwag niyong papabayaan, kawawa naman. Pero yung mga diabetic, kadalasan matigas ang ulo. Ba't ganun, Doc Lisa? Tigas eh. So ito, ang another units ng blood sugar, 100 pag less than 100 mg per DL normal. Ito po, ay may diabetes na kayo. Ito, mataas na to. Kailangan nyo na talaga uminom ng gamot, more than 126. At 200, super taas. Okay? So, yan na ating final tips. Babalik ko na to. Final goodbye, Doc Lisa, sa ating mga kababayan. So, maraming salamat sa inyo. Sinamahan nyo kami 1 hour and a half. Hanggang sa muling pagkikita sa Tuesday. Thank you sa time nyo talaga. Kasi kung wala din kayo, wala pong purpose itong ginagawa namin. Okay, maganda yung sinabi mo. Tsaka ito, pinapakita ko, compression stockings. Ito ang pinakamaganda para sa may varicose. Compression stockings. Ito yung pinapakita natin sa kanila. At ano ba, bigyan mo natin ng short tour? Konting ikot? Hindi na. Wala naman tayong... Wala po kasing bago ngayon dito sa amin. Kaya wala maganda yung Christmas tree namin sa baba. So maraming salamat sa inyo. Sana nakatulong kami. Pray natin. Thank you for your time from Indiana. Indiana, naku. USA. Congratulations, Bago US silang President Donald Trump. Okay, so final, sasabihin natin, Dan, salamat. Mary Ann Santor, salamat. Josefa, Jocelyn, Liana. thank you very much. Sana marami kayo natutunan. Maylene Tiam, Amy Ponce. Sana marami kayo natutunan at good luck. I-pray ko. Siguro i-pray ko lang na lahat ng may sakit ngayon sa tulong ng Panginoon. Sana lumakas po kayo. Pray ko lang, Doc Lisa. Dear Lord, sa may sakit sa puso, sana i-heal nyo sila. Bigyan sila ng bagong puso. Sa lahat na may sira sa kidneys, sana Lord, i-heal nyo. Bigyan ng bagong kidneys. May sira man yung organ nila, sana maayos sa tulong ng pagdarasal, sa tulong ng tamang gamutan, at pagbabago ng lifestyle nila at dieta. Sa tulong nito lahat at sa tulong niyo, Panginoon, sana gumaling ang ating kababayan
We will make the Philippines great again. Katulad sa Yes. US, yan ang tagline ni Trump. Tayo naman sa Pilipinas, we want to make the Philippines great again.